Yan ko lang nalaman talaga mga ka-olives na pwede palang gawing suman yung mais. Kaya naman tara, samahan nyo nga kami dahil ngayong araw ay magluluto tayo ng binaki or pintos. At dahil ang main ingredients natin dito mga ka-olives, igagamit tayo ng sweet yellow corn. Naman inagising ako ng maaga for the first time talaga mga ka-olives. Para nga maaga pa lang makakuha na tayo nitong mais. Medyo may kalayuan nga itong bukid ng tita ko mga ka-olives. Kaya naman ibumiyahe pa kami ng mga 3 minutes. Pwede naman bumili sa merkado mga ka-olives ng mais. Pero yung gusto ko ang gamitin dito ay yung fresh pa talaga na bagong pitas na mais. Mas matamis kasi siya mga ka-olives pag bagong pitas. Naabutan ko nga yung tito ko dito na nagpipitas na ng kanyang pakwan. Hindi pa naman talaga dapat sila mamimitas ng pakwan mga ka-olives. Kaso nga ibinaha nga yung maliit na party na tinaniman nila ng pakwan. Kaya naman itong maliliit na pakwan ibigla na lang nahinog. So kailangan na nga itong i-harvest. Medyo maluwag naman itong tinaniman nila ng pakwan mga ka-olives at maliit na party lang itong binaha. Abay nakipagsabayan na nga ako sa pamimitas mga ka-olives kasi parang ang sarap-sarap mamitas lalo na pag fresh. Sasaglit lang naman kami doon mga ka-olives sa bukid at bumalik na nga din kami agad dito sa bahay. Excited nga akong lutuin itong recipe na itong mga ka-olives kasi nga first time ko lang talaga ito matitikman. Kasi hindi naman to common dito sa lugar namin. At dahil hindi natin alam, inapa-research ang Inday. At ngayon ko nga lang nalaman na ang origin pala nito is Bukidnon and Bugu, Cebu. So bali gumamit lang tayo dito ng siyam na mais. Tapos eto nga lang yung gagawin natin mga ka-olives. Babalatan nga lang natin to tapos tatanggalin natin yung kanyang pinakabuhok. Yung kanyang balat naman mga ka-olives, hindi nyo kailangan itapon dahil kailangan pa natin gamitin to mamaya. Dahil ito yung ipangrarap natin dito sa ating mais. Ganito nga lang karami yung ating 6 na pirasong mais. So kailangan natin tong gamitan ng food processor para medyo lumiit-liit pa to mga ka-olives or pumino. Mas gusto ko nga dito mga ka-olives yung hindi siya masyadong pino para lasang-lasa mo talaga yung mais. Wala lang, na-imagine ko lang, pala desisyon yarn. At dahil natapos na nating igiling to lahat, maglalagay na tayo dito ng kaunting sugar. Gagamitin tayo ng Bear Brand dito mga ka-olives. Pagkatapos susundan ko pa to ng margarine. Maglalagay din tayo dito ng half teaspoon na baking powder. Pagkatapos i-mekos-mekos na natin yan para makombine yan yung mga ingredients. Kung gusto mo naman ng mas masarap, maglalagay pa tayo dito ng cheese. Ito yung magbibigay alat-alat sa kanyang recipe. So, mekos-mekos na natin yan mga ka-olives at tingnan nyo yung itsura. Hindi natin lalagyan ng harina yan. Okay na lang yan na ganyan. Bali nahugasan na natin yung balat niya. Ngayon naman, magra-wrap na tayo. So, kung hindi kayo satisfied sa aking pag-wrap, pwede naman kayo mag-research sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook. Marami namang nagpapakita kung paano i-wrap to. Ganito ko lang siya kasimple nira-wrap. So, wag nyo napansinin kung medyo matubig yung aking texture nito mga ka-olives kasi nga ayoko maglagay ng maraming all-purpose flour. Feeling ko kasi mawawala yung kanyang original na lasa ng mais. So, kaya hinayaan ko lang siyang ganyan. Bali, pinatayo lang natin to mga ka-olives. Pagkatapos nga, meron nga ako ditong pinakuluan na tubig. At dahil natapos ko na lahat i-wrap mga ka-olives, ngayon naman ay isasalang na natin to at lulutuin lang natin to ng mga 25 minutes. Naglagay ako ng tela dyan mga ka-olives, yung damit pa to ni housemate. So, ang purpose naman ito mga ka-olives para hindi matuluan ng tubig yung ating mais. At dahil fresh pa tong ating pakwan, kaya naman ito pinabiyak ko na nga kay housemate kasi ipapakain natin to mamaya sa aking mga pamangkin. Hindi pa siya masyadong lumaki mga ka-olives pero sobrang tamis na niya. Na-amaze talaga ako sa lasa niya mga ka-olives kasi for the first time nakatikim ako ng pakwan na bagong pitas. Ganito pala siya katamis talaga at ganito kasarap. At eto na nga, natapos na yung 25 minutes mga ka-olives. Kaya naman, magre-ready na tayo para kumain. So excited na akong kumain. Kaya naman, ready ko na itong pakwan. Tapos itong ating kumuha na nga ako ng isa dyan mga ka-olives. At eto nga, binuksan ko na. Tapos yung ganyang kinalabasan, parang creamy lang siya. Hindi siya buo mga ka-olives kasi hindi natin nilagyan ng maraming all-purpose flour. At dahil sobrang excited itong aking mga pamangkin mga ka-olives, kaya naman ibinigyan ko na isa-isa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, di na. Bakla ini. Thank you. Kau nanti apa yang lain? Thank you. Tingnan nyo, ang bibilis talaga at ang babait pagkainan yung usapan. So, nung lumamig na siya mga ka-olives, ito naman yung kanyang itsura. Parang buo na siya. Feeling ko pag nilagay pa natin to sa rep, tapos kinabukasan na natin to kinain, mas buo to kasi meron tong margarine. Kung gusto nyo yung buo talaga siya mga ka-olives, tapos parang suman yung itsura niya, maglagay lang kayo ng maraming all-purpose flour. So, ako ayoko siyang damihan ng all-purpose flour kasi nga gusto kong malasahan talaga yung kanyang lasa na mais. Fairness naman, sobrang sarap pala ng binaki mga ka-olives. Ito yung first time na nakatikim ako neto sa sariling luto ko pa. Ulit, alam nyo naman yung vlog ko mga ka-olives, lagi talagang first time yung sinasabi ko kasi hindi naman talaga ako nagluluto dati. Kung hindi pa nga ako nag-abroad, hindi pa talaga ako natuto magluto. Alam nyo na, nung nasa Pilipinas kasi ako mga ka-olives, bago ako mag-abroad, bagong asawa lang kami ni housemate. At si housemate, yung paborito niya ang magluto. Kahit sobrang pagod na siya sa trabaho niya, pag uwi niya, siya pa rin talaga yung magluluto kasi yun ang gusto niya. Kaya hindi talaga ako natuto mga ka-olives magluto kung hindi pa talaga ako nag-abroad. Sa abroad kasi kailangan ko matuto magluto mga ka-olives kasi ngayong kaligayahan ng amo ko, yung katulong niya marunong magluto. So para hindi maging miserable ang buhay natin sa abroad, kailangan natin sundin yung amo natin. Thankful naman ako dito sa pagbablog ko mga ka-olives kasi nga na-challenge ako tapos marami akong natututunan sa pagluluto. Tapos at the same time, ito na rin yung naging source of income ko.